Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Binasag ng malalakas na sigaw ang tensyon sa loob ng malawak na bulwagan, matapang na inutos ng isang hangal na patayin ang nanghihimasok habang pilit namang pinapalakas ng isa pa ang kanilang loob sa pagsabing wala silang dapat ikatakot dahil nag-iisa lamang ang kanilang kalaban. Kasunod nito ay ang nakakabinging ugong ng mga magkakasunod na yabag ng paa habang sabay-sabay na sumugod ang armadong hukbo patungo sa kanyang direksyon. Ngunit sa kabila ng dagsa ng mga kaaway na may malinaw na intensyong tapusin siya ay nanatiling kalmado sa kanyang pwesto ang ating bida. Wala ni Katiting nakaba sa kanyang mukha habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang sandata, at sa kanyang malamig na paningin ay tila ba hinihintay na lamang niya ang eksaktong sandali upang salubungin ang kanilang atake. Walang pag-aalinlangang iwinasiwas ng ating bida ang kanyang sandata at walang awang tinabos ang mga kaaway sa kanyang harapan dahilan para umalangaw ang isang malakas na sigaw mula sa isa sa mga hangal. Ngunit sa kalagitnaan ng matinding sagupaan ay biglang sumugod ang dalawa pang hangal mula sa likod ng ating bida upang umatake ng pataksil. Agad naman itong napansin ng ating bida, at kasabay ng pagpihit ng kanyang ulo ay naging matalim ang kanyang tingin na handang-handa ng durugan ang mga mapangahas na sumubok na pabagsakin siya. Sa isang mabilis at napakakinis na galaw ay madaling naiwasan ng ating bida ang pataksil na atake mula sa kanyang likuran na tila ba nababasa niya ang bawat kilos ng kanyang mga kalaban, dahil sa kanyang pambihirang reflexes ay muling nagwala ang system interface kung saan labis na nagtaka ang mga manunood kung may mga mata ba siya sa likod ng kanyang ulo. Pilit nilang hinuhulaan kung isa ba talaga siyang propesyonal na manlalaro dahil sa ipinakita niyang husay ngunit agad din itong sinagot ng iba na kahit ang mga pro ay hindi kailanman magagawang tapatan ang ganoong klaseng perpektong galawan. Samantala ay labis na nagulat ang hangal nang tumama lamang sa hangin ang inihampas nitong espada at pasiga na sinabing nakakabaliw ang nangyayaring iyon sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man makabawi ang naguguluhang kalaban ay mariinang idiniin ng ating bida ang kanyang paa sa sahig na isang malinaw na senyales na handa na siyang magpakawala ng kanyang malakas na ganting atake. Mabilis na umikot ang ating bida at walang pag-aalinlangang sinalubong ang atake ng dalawang hangal na nagtangkang tumira sa kanya mula sa likuran. Isang malakas na salpukan ng kanilang mga sandata ang umalangaw sa paligid dahilan para matigilan at mapadaing ang isa sa mga kalaban sa tindi ng puwersang sumalubong sa kanila. Ngunit bago pa man makabawi ang naguguluhang mga kaaway ay malamig na nagpakawala ang ating bida ng isang napakalakas na pulang hiwa na sabay na bumaon sa katawan ng dalawa. Kasabay ng marahas na pagtalsik ng dugo ay malinaw na lumitaw sa itaas ng mga hangal ang bawas na 1,000 puntos sa kanilang buhay. At sa sandaling iyon ay pinatunayan ng ating bida na hindi kailanman uubra ang kanilang dami laban sa kanyang walang awang kapangyarihan. Matapos ang mabilis at marahas na pagtapos sa dalawang kaaway ay kalmado lamang na lumingon ang ating bida, isang maliit ngunit punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinititigan ang mga natitira pang kalaban sa bulwagan. Sa halip na makaramdam ng pagod o takot sa dami ng mga hangal na nakapalibot sa kanya ay nanatiling maaliwalas ang kanyang mukha. Sa pamamagitan lamang ng kanyang simpleng ngiti ay tahimik niyang ipinaramdam sa buong madla na ang labanang ito ay isa lamang madaling pagsubok na handa niyang tapusin ng walang anumang kahirap-hirap. Samantala sa labas ng laro ay isang malakas na kalabog ng silya ang bumasag sa katahimikan ng isang madilim na kwarto nang biglang mapatayo ang isang manunood dahil sa tindi ng kanyang pagkabigla. Halos lumuwa ang mga mata ng lalaking ito na nagngangalang Joan habang pasiga na nagtatanong sa kanyang monitor kung sino ba talaga ang naglalaro at kung totoo bang isa lamang itong baguhan. Bilang isang tapat at seryosong tagahanga ng sikat na Dawn of the Assassination Squad ay kabisado na ni Joan ang galawan ng mga totoong propesyonal, at sa kanyang labis na reaksyon ay naging malinaw na ang ipinakitang husay ng ating bida ay isang pambihirang talento na kayang magpabaliw kahit sa mga veteranong manunood. Bumalik sa isipan ni Joan ang araw kung kailan formal na inihayag ng development team ang pangunahing disenyo ng nasabing laro. Sa harap ng maraming tao ay buong pagmamalaking idineklara ng mga lumikha na ang kanilang obra ay nakatuon sa sining ng palihim na paggalaw at asasinasyon, at tahasan nilang hinamon ang mga manlalaro na subukan ang mga matataas na antas ng galawan dahil tinitiyak nilang maging ang pagtatangka nito ay sadyang hindi magiging madali. Bilang isang tagahanga na labis na sineseryoso ang mga propesyonal na laro ay masayang nagdiwang si Joan nang marinig ang anunsyong iyon. Ang pangako ng matinding kahirapan ang lalong nagpataas sa kanyang mga inaasahan at nagpaalab sa kanyang uhaw para sa isang totoong hamon.
kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagkabaliw sa kasalukuyan dahil ang mga imposibleng galawan na mismong ang mga lumikha ng laro ang nagsabing mahirap gawin ay casual lamang na ipinapakita ng ating bida ng walang kahit anong bakas ng paghihirap. Ngunit sa kabila ng mataas na inaasahan ng mga tagahanga ay naging isang napakalaking bangungot ang laro para sa karamihan, dahil sa sobrang taas ng antas ng kahirapan ito ay napuno lamang ng pagkabigo at pagkadismaya ang komunidad na laging nauuwi sa pagtitig sa isang madugong game over screen. Sa halip na sumunod sa tahimik na sining ng asasinasyon ay nakahanap ang ilan ng mga nakakatawa at mapanirang paraan upang diin ang kanilang mga misyon. Sa isang pagbabahagi ay may isang manlalaro na nagawang tapusin ang laro sa pamamagitan lamang ng pagpabagsak ng isang buong gusali sa kanyang target, at casual na ipinagmalaki sa lahat na maaari palang gawin ang ganoong klaseng pandaraya habang nakatayo lamang sa malayo. Samantala ay mayroon ding iba na mas piniling alamin ang galaw ng kanilang biktima para lamang ipwesto ang isang bomba at pasabugan ito ng walang kahirap-hirap. Sa huli ay tuluyan ng nalimutan ang seryosong disenyo ng laro dahil natuklasan ng madla na hanggat may sumasabog at nasisire sa paligid ay maituturing pa rin itong isang matagumpay na asasinasyon na lalong nagbigay ng matinding katatawanan sa lahat. Sa kabilang banda ay tila naging isang malaking katatawanan na lamang ang laro para sa iba. May isang streamer na inabot na ng 3 oras sa pagtatago sa loob ng isang bar aisles habang nagrereklamo kung kailan darating ang kanyang target. Dahilan upang pagtawanan lamang siya ng kanyang sariling mga manunood sa halip na seryosohin ang sitwasyon, dahil sa sunod-sunod na kabigwang ito ay naiwang lumuluha si Joan sa harap ng kanyang monitor sa loob ng kanyang madilim na kwarto, kahit anong matiyagang paghahanap ang gawin niya sa lahat ng sikat na manlalaro ay wala siyang nakitang kahit isang malinis na galawan na gaya ng kanyang inaasam. Punong-puno ng pagkadismaya siyang napaisip kung ang kawalan ba ng mga pambihirang manlalaro ay dahil talaga sa impyernong antas ng kahirapan ng laro. Nawalan na sana siya ng pag-asa na makasaksi ng isang perpektong asasinasyon, ngunit sa eksaktong sandaling ito ay tila binuhay muli ang kanyang nag-aalab na pananabik dahil sa hindi kapani-paniwalang husay na ipinapakita ng ating bida sa kalagitnaan ng laban. Masayang masaya at halos maiyak sa tuwa si Joan habang buong lakas na nagdiriwang sa harap ng kanyang monitor. Hindi niya inakala na sa isang maliit at hindi sikat na channel na pinasok lamang niya ng walang anumang ekspektasyon ay matatagpuan niya ang pambihirang husay na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng laro ay patuloy na nagpapakita ng nakakabilib na galawan ng ating bida habang mabilis at malinis niyang inilulunsad ang mga atake na tanging mga totoong propesyonal lamang ang inaasahang makagawa. Sa sobrang tindi ng pananibik ay napahigpit ang kamao ni Joan hanggang sa manginig ito. At pasigaw niyang idineklara na ang nakakabaliw na eksenang nakikita niya sa screen ay ang mismong perpeksyong matagal na niyang inaasam. Mabilis na napuno ang chat ng mga sunod-sunod na mensahe mula kay Joan na labis na namamangha kung gaano kalayo ang nakikita ng ating bida sa laban, at tahasan na itong tinawag na pinakamagaling sa kasaysayan ng laro. Kasabay ng pagdiriwang na ito ay ang paglilinaw ng eksena sa loob ng madilim na bulwagan kung saan wala ng buhay na nakabulagta ang mga hangal sa lapag habang naliligo sa kanilang sariling dugo. Sa gitna ng mga bumagsak na kalaban ay matikas at kalmado lamang na nakatayo ang ating bida na tila ba hindi man lang pinagpawisan sa katatapos na sagupaan. Habang nananatili siyang tahimik ay patuloy naman sa pagwawala ang ibang mga manunood sa chat na labis na nagagalak at nagtatanong kung karapat-dapat ba silang makasaksi ng ganoong klaseng perpektong galawan o kung gumagamit ba ng imposibleng pandaraya ang kahanga-hangang manlalaro sa kanilang harapan. Habang kalmadong naglalakad palayo sa mga dagwang katawan ng kanyang mga kalaban ay tila naguguluhan pa ang ating bida kung bakit ganoon na lamang ang labis na gulat ng kanyang mga manunood. Sa halip na magyabang sa kanyang ipinakitang pambihirang husay ay naging blanko lamang ang kanyang mukha habang patuloy na nagwawala ang chat dahil sa matinding pagkamangha. Sa isang nakakatawa at sobrang tamad na reaksyon ay casual lamang niyang kinamot ang kanyang ulo gamit ang dulo ng kanyang sandata. Sa isang mapanuksong tono ay mahinahon niyang binalaan ang madla na kung ayaw na nilang manood ay papatayin na lamang niya ang broadcast. Isang simpleng biro na agad nagdulot ng matinding pagkataranta sa mga tagahanga na mabilis nagmakaawa upang pigilan siya sa kanyang balak. Bahagyang natigilan ang ating bida nang mapansin ang isang pamilyar na system window na lumitaw sa kanyang harapan. Napangiti na lamang siya nang makita na ang lahat ng 6 na manunood sa kanyang stream ay tuluyan na siyang finulo. Isang maliit na tagumpay na tila ba tahimik niyang ipinagdiriwang sa kanyang sarili. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang napakalakas na pagsabog sa hindi kalayuan na yumanig sa buong paligid. Nagkalat ang matinding apoy at mga tumatalsik na debris.
subalit nanatiling matikas at kalmado lamang ang ating bida habang seryosong tinatitigan ang nagaganap na pagkawasak. Hindi kalaunan ay umalangaw-ngaw ang mga mabibigat na yabag ng paa mula sa loob ng makapal na usok na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Kasabay ng nakakakilabot na presensyang unti-unting lumalabas mula sa dilim ay muling nagwala ang mga manunood sa chat dahil alam nilang ang matagal na nilang hinihintay na laban sa mismong boss ay tuluyan nang ang magsisimula. Isang malakas at nakakawasak na atake mula sa isang dambuhalang bakal na may mga tinik ang biglang bumagsak sa eksaktong pwesto ng ating bida, ngunit sa halip na matamaan ay mabilis at napakakinis siyang umatras upang iwasan ang mapanganib na hampas na iyon dahilan para mawasak ang lapag. Agad namang namangha ang mga manunood sa chat at hindi napigil ang purihin ang pambihirang bilis ng kanyang reaksyon. Kasabay nito ay isang malakas at nakakabinging tawa ang yumanig sa buong bulwagan, mula sa usok ay tuluyan ng lumitaw ang isang mayabang na hangal na hawak-hawak ang kadena ng kanyang mapangwasak na sandata. Buong kay abangan nitong tinawag na daga ang ating bida habang patuloy na humahalaklak ng parang baliw. Samantala ay nabalot naman ng kaba at pananabik ang mga manunood na napapaisip kung kakayanin ba talagang talunin ng ating bida ang mabangis na kalaban na ito habang nagrereklamo naman ang ilan sa nakakabinging boses ng nasabing boss. Sa isang iglap ay mabilis na sumugod ang ating bida patungo sa kinaroroonan ng hangal, hindi nagpatinag sa dambuhalang sandata ng kalaban, matikas na umikot ang ating bida sa ere at nagpakawala ng isang mabilis na atake na may sapat na puwersa para yumanig ang buong paligid. Sa kabila ng pagtatangkang manlaban ng hangal ay naging mas mabilis ang ating bida at walang pag-aalinlangang tinadtad ang kanyang target ng sunod-sunod na hiwa, bawat tama ng kanyang sandata ay nagdudulot ng direktang bawas sa buhay ng kalaban, at sa isang huling malakas na pag-ikot ay iniwan ng ating bida ang hangal na hirap na makabawi sa bilis ng kanyang bawat kilos. Bahagyang napadaing ang hangal mula sa matinding serye ng mga hiwa na natanggap nito mula sa ating bida. Ngunit sa halip na bumagsak ay dahan-dahan lamang itong lumingon na may nakapangangilabot at mayabang na ngisi sa kanyang labi bago sarkastikong tanungin kung ano ba ang sinusubukang gawin ng ating bida. Naging seryoso ang mga mata ng ating bida habang tahimik niyang napagtanto sa kanyang isipan na halos hindi man lang nagasgasan ang buhay ng kalaban kahit pa tinamaan na niya ito ng direkta, isang malinaw na patunay na nasa harapan nga niya ang isang makunat at tunay na boss. Sa halip na makaramdam ng kaba ay kalmado lamang na lumingon ang ating bida at nagtanong sa kanyang mga manunood kung maaari rin bang salagin ang atake mula sa isang mabigat na miss, agad namang napuno ng pagkabigla ang chat dahil sa sobrang casual na tanong na iyon, at mabilis nilang napagtanto na nagbabalak pa yatang tapusin ng ating bida ang boss sa pamamagitan lamang ng isang perpektong salpukan. Dahil sa lantarang pagbaliwalang iyon ay lalong nagdilim ang paningin ng hangal, at pasigaw itong nagbanta bago buong lakas na inihampas ang kanyang dambuhalang sandata, isang nakakawasak na hampas ang marahas na bumagsak dahilan para madurog ang lapag at magkalat ang mga tipak ng bato sa paligid, ngunit sa kabila ng napakalakas na atakeng iyon ay napakakinis lamang na nakatalon pa atras ang ating bida na tila ba sinusuri pa lang niya kung gaano kabagal ang galaw ng kanyang nagwawalang kalaban. Walang tigil ang marahas na pag-atake ng hangal habang mabilis na umiwas ang ating bida sa ere upang takasan ang nakakawasak na pagbagsak ng dambuhalang sandata sa kanyang kinatatayuan, hindi pa man nakakatuntong ng maayos ay agad na nagpakawala ng isang mabilis at paalang na hampas ang hangal ngunit napakakinis lamang itong nailegan ng ating bida nang walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang maaliwalas na mukha. Dahil sa sunod-sunod na sablay ay lalong nag-init ang ulo ng hangal kaya mabilis nitong hinayla pabalik ang kanyang sandata at buong lakas itong inikat-ikot sa hangin, at sa pag-iipon nito ng momentum ay ramdam na ng lahat ang marahas na intensyon nito na tila handang maglabas ng mas mapanganib na atake. Bago pa man tuluyang makabawi ang kalaban ay mabilis na ginamit ng ating bida ang kanyang lakas upang tumalon ng paitaas. Sa tindi ng kanyang pag-igkas ay nag-iwan ito ng malakas na puwersa sa lapag habang napakabilis niyang nakapwesto sa hangin, mula sa itaas ay walang pag-aalinlangan siyang bumulusok at mabilis na nagpakawala ng matalim na hiwa na sinabayan ng kanyang buong momentum, direktang tinamaan ang hangal at umagos ang dugo nito kasabay ng paglitaw ng 3 puntos na bawas sa kanyang buhay, ngunit sa halip na dumaing sa sakit ay isang nakakabinging halakhak lamang ang ibinalik ng baliw na kalaban. Buong kay abangang sumigaw ang hangal na walang kwenta ang kahit anong atake dahil ang kanyang katawan ay immortal, at ang lantarang pagmamayabang na iyon ay tiyak na masusubok sa susunod na hakbang ng ating bida. Kasabay ng kay-abangan ng hangal ay ang muling pagpapakawala nito ng isang napakalakas na hampas mula sa kanyang dambuhalang sandata,
Mabilis at napakakinis na nakatalon pa atras ang ating bida upang iwasan ang mapanganib na atake na tuluyang dumurog sa bahagi ng lapag at nagpakalat ng matinding puwersa sa paligid. Habang nananatiling ligtas mula sa pinsala ay kalmado lamang na sinuri ng ating bida ang sitwasyon, at sa kanyang isipan ay nakumpirma niya ang kanyang hinala na hindi talaga naiipon ang epekto ng kanyang mga atake. Sa kabila ng ganitong matinding kawalan ng kalamangan ay naging seryoso lamang ang kanyang mukha habang tahimik na pinag-iisipan kung kakayanin ba niyang maipanalo ang laban sa pamamagitan lamang ng paunti-unting pagbawas sa buhay ng kanyang immortal na kalaban. Habang maingat na sinusuri ang sitwasyon ay isang nakakabahalang impormasyon ang biglang lumitaw mula sa chat ng kanyang mga manunood na nagbabala na kapag hindi niya napatay ang boss sa loob ng 5 minuto ay automatikong mabibigo ang kanyang misyon. Bakas ang matinding gulat sa mukha ng ating bida nang mabasa ang mensaheng iyon, at nang sulyapan niya ang kanyang sistema ay doon tumambad ang isang orasan na nagpapakita na 4 minuto at 17 segundo na lamang ang kanyang natitirang oras. Halos mawala ang kanyang kalmado at seryosong poster dahil sa kanyang isipan ay matinding nagtatanong kung kailan pa nagsimulang tumakbo ang mapanlinlang na orasang iyon. Ngunit ang maikling sandali ng kanyang pagkalito ay naging isang napakagandang bukas na pagkakataon para sa kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangang inihampas ng hangal ang kanyang dambuhalang sandata patungo sa ating bida habang mayabang na sumisigaw kung saan daw ito nakatingin. Mabilis na tumatakbo sa isipan ng ating bida na sa ganitong takbo ng laban ay malabong mapabagsak niya ang kalaban bago tuluyang maubos ang oras. Habang patuloy sa pag-iwas ay napansin niya ang orasan na nasa 3 minuto at 42 segundo na lamang, dahilan para seryoso niyang pag-isipan kung dapat na ba siyang umasinta sa mga kritikal na bahagi ng katawan ng boss. Pilit siyang naghahanap ng mabisang paraan nang biglang lumitaw ang isang mensahe mula sa kanyang chat na naglalaman ng isang napakahalagang estratehiya. Ayon sa payo ng kanyang manunood ay unti-unting lalaki ang pinsalang matatanggap ng kalaban kung patuloy na aatakihin ang iisang bahagi lamang ng katawan nito. Matapos mabasa at maintindihan ang impormasyong iyon ay agad nagpasya ang ating bida na subukan ito. Kalmado siyang nagpasalamat sa nagbigay ng ideya habang inihahanda ang kanyang sarili para isakatuparan ang panibagong plano. Nang matanggap ang bagong estratehiya ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida at agad na kumilos. Buong lakas siyang tumalon paitaas na nag-iwan ng matinding bakas ng puwersa sa lapag dahil sa bilis at talam ng kanyang pag-igkas. Mula sa ere ay walang pag-aalinlangan siyang bumulusok pababa na may dalang mabigat na momentum habang nakatingala lamang ang kalaban sa papalapit na atake. Sa isang iglap ay inilunsad ng ating bida ang isang napakalakas na hiwa na eksaktong bumaon sa parehong bahagi ng katawan ng hangal. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagawang magyabang ng baliw na boss dahil isang malaking 70 puntos ang tuluyang nabawas sa buhay nito na nagpilit sa kanyang mapadaing sa matinding sakit. Agad na napuno ng pagkamangha ang chat nang mapansin nilang mas malaki ang ibinawas sa buhay ng boss kaysa kanina habang napakakinis na lumapag ang ating bida at tahimik na kinumpirma sa kanyang isipan na tama nga ang planong patuloy na atakihin ang iisang bahagi lamang. Bakas naman ang matinding panggigigil sa mukha ng hangal dahil sa nararamdamang sakit at mariin itong napamura habang masamang nakatingin sa kanyang kalaban. Ngunit sa kabila ng magandang resultang iyon ay muling sumulyap ang ating bida sa orasan na ngayon ay nagpapakita na 2 minuto at 16 na segundo na lamang ang natitira. Lalong naging seryoso at matalim ang kanyang mga mata dahil alam niyang sa kaunting oras na iyon ay hindi na siya pwedeng magbigay ng kahit anong pagkakataon para makabawi ang hangal. Sa halip na muling umiwas ay gumawa ng isang pambihirang hakbang ang ating bida. Kasabay ng malakas na paghampas ng hangal ay mabilis at walang kahirap-hirap na sinalo ng ating bida ang mismong puluhan ng dambuhalang sandata nito. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ng baliw na boss habang maging ang chat ay napuno ng pagkamangha dahil sa hindi kapani-pani walang lakas na ipinakita ng ating bida. Mahigpit at kalmado lamang na nakakapit ang kanyang kamay sa sandata habang pilit itong binabawi ng hangal na ngayon ay halatang nahihirapan na makawala. Sa sobrang inis at panggigigil ay mariing napamura ang hangal bago mabilis na inikasa ang kanyang kabilang kamao para magpakawala ng isang marahas na suntok habang pasigaw na inuutusang bitawan ng ating bida ang kanyang armas. Sa kabila ng marahas na banta ng hangal ay nanatiling kalmado ang ating bida at mabilis na umiwas sa malakas nitong suntok. Gamit ang hawak na sandata ay sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang magpakawala ng sunod-sunod na matitinding hiwan na nagdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Sa loob lamang ng isang saglit ay bumagsak ang buhay ng hangal ng 100, 200, at hanggang sa umabot pa sa 300 puntos ang nabawas sa kanyang huling hiling na buhay.
habang mabilis na nauubos ang oras na nasa 1 minuto at 7 segundo na lamang ay hindi mapigilan ng mga manunood na mamangha sa hindi makataong bilis ng ating bida na tila naging imposible na para sa sinumang tao ang makasabay. Mabilis at napakatalim ng naging huling galaw ng ating bida na nag-iwan ng madilim na puwersa sa hangin at tuluyang tinamaan ang hangal sa likuran. Napuno ng panggigilalas ang chat dahil sa bilis ng pangyayari, ngunit agad din silang nagtaka nang mapansin nilang may natitira pa palang kaunting buhay ang boss. Kalmadong lumingon ang ating bida at tahimik niyang napagtanto na kailangan pa pala niya ng isang huling atake para tuluyang mapabagsak ang kalaban. Kasabay ng masiglang suporta ng mga manunood para sa pinal na pasabog ay muling nagpakawala ng isang marahas at madugong hiwa ang ating bida. At sa eksaktong oras na iyon ay 51 segundo na lamang ang natitira sa kanyang nagbibilang na orasan. Tuluyan nang naglandas ang pinal na atake ng ating bida na nagdala ng napakalakas na puwersa, dahilan para umalangaw-ngaw ang nakakabinging epekto nito sa buong paligid ng mansyon, mula sa labas ng dambuhalang istruktura hanggang sa mga tahimik na silid sa loob ay tila yumanig ang hangin dahil sa tindi ng naging salpukan. Matapos ang malakas na pagbagsak ng atake ay tuluyan nang nanghina ang hangal habang mahigpit nitong hawak ang kanyang nagdurugong dibdib, ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang malinaw na pagkatalo ng tahimik ay nanatili ang baliw ng ngisi sa mukha nito bago galit na isinigaw na ang ating bida ay isa lamang ipokritong aso ng pangkat ng mga asasin. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay mas lalong nagwala ang hangal at marahas nitong pinunit ang sariling damit habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Tila tuluyan na itong nawala sa katinoan ng buong lakas itong sumigaw na hinding-hindi siya babagsak ng nag-iisa. Isang malinaw na pagbabanta na handa itong isama ang ating bida sa kanyang kamatayan. Ngunit bago pa man ito maisakatuparan ang kanyang desperadong plano ay biglang lumitaw ang isang malaking mensahe mula sa sistema sa kanilang harapan, na kumpirma ang tagumpay ng ating bida ng formal na ideklara ng sistema na malinaw na tapos na ang assassination mission para sa tutorial quest. At sa natitirang 40 segundo sa orasan ay tuluyan nang nagwakas ang matinding labanang iyon. Kasabay ng formal na pagtatapos ng misyon sa loob ng laro ay isang simpleng pagpindot sa computer mouse ang naganap mula sa kabilang panig ng mundo nito. Sa isang iglap ay sunod-sunod na naglitawan sa screen ang iba't ibang video clips na naglalaman ng mismong gameplay at mga pambihirang galaw ng ating bida. Malinaw na nakasulat sa mga pamagat ng video ang kanyang mga hindi kapani-paniwalang nagawa tulad ng pagharap at perpektong pagsalag sa 13 kalaban sa loob ng tutorial kahit pa isa lamang siyang baguhan, ngunit ang pinakamalaking pasabog sa lahat ng mga nakarecord na ito ay ang kauna-unahang video sa buong mundo na nagpapakita kung paano niya napabagsak ang hangal na si Etor, isang matibay na patunay na ang lahat ng imposibleng nangyari kanina ay purong katotohanan at walang halong pandaraya.